Hindi pa man pumapatak ang 4:00 ng umaga, ay gising na ang binatang si Gavin. Masaya ang binata dahil ngayon ang ika-4 na taon ng anibersaryo nila ng mahal na nobyang si Aliana. Nakilala niya ang dalaga noon sa isang wedding booth na ginaganap kada taon sa kanilang paaralan. Ikinakasal sila kunyari sa booth na yon hanggang sa maging magkaibigan at magkapalagayan ng loob. Kalaunan ay niligawan niya ang dalaga na umabot din ng halos 2 taon. Kahit pa hindi magkaayos ang kanilang mga magulang, ay hindi yun naging hadlang. Freshman sila pareho nang sa wakas ay tinanggap ng dalaga ang pag-ibig niya para dito. Sa dami ng babaeng nagpapapansin na talagang nag-e-effort pansinin niya, tanging si Aliana lang talagang nagawang bihagi ng puso niya. Para kasi itong isang anghel na ibinaba sa lupa upang paamuhin ang puso ng isang katulad niya. Napakaganda nito. Masasabi niyang natatangi ang gandang taglay ng dalaga. Kaya marahil bighaning-bighani siya rito. Natatawa na lang sa kanyang nobya kapag panay ang bakod niya rito. Marami raw kasing aso na umaali-aligi dito. At ang asong tinutukoy niya ay ang mga binatang gustong umagaw sa kanyang pwesto. Bagaman langit at lupa ang pagitan ng kanilang mga estado sa buhay, ay hindi yun naging dahilan. Sa bawat taong kasama niyang nobya, ay mas lalo siyang nagsusumikap na merong maipagmalaki rito pagdating ng araw. Nais niyang ituring na rin ang tinatanging dalaga. Nasa isip niya na ang planong hindi pagtrabahuhin ng mahal upang makapag-focus sa kanilang bubuuing pamilya. Ngunit anumang maging desisyon ni Aliana sa hinaharap ay igagalang niya at susuportahan. Ito ang masusunod. Wala siyang pakialam kung matawag man siyang Under Desaya o Takusa pagdating ng araw, sakaling maging mag-asawa na sila ng nobya. Nagtipak muna ng mga panggatong at nag-igib ng tubig ang binata bago ayusin ang sarili. Kahit na tinatawag silang hikausay, nagagawa nilang makaraos ng ina sa araw-araw na hamon ng buhay. Tinapos niya na ang mga gawaing bahay nang hindi na yun gawin pa ng mahal niyang ina. Sila na lamang kasi sa buhay. Mahabang istorya ngunit kung paiiksiin ay iniwanan sila ng kanyang ama at mas pinili ang babaeng meron na ring sariling pamilya. Nang tuluyang matapos sa mga gawaing bahay ay gumayak na si Gavin patungo sa pinapasukang universidad kung saan sila nag-aaral ng nobya. Pangmayamang paaralan yon ngunit dahil likas siyang matalino ay nakakuha siya ng scholarship doon. Ang relasyon nila ng nobya ay tanging sila lamang nakakaalam. Napapansin na ng kanilang mga kaibigan ang tila tamis sa tuwing sila'y magkasama. Ngunit pilit nilang itinatanggi, labag man yun sa kanilang kalooban. Hindi nila magawang ipagsabi kahit pa sa kanilang mga kaibigan dahil takot silang makarating sa mga magulang ang kanilang lihim na relasyon. Paghihiwalayin sila ng mga ito kapag nalaman. Kaya't hanggang kaya nilang ilihim at itago'y gagawin nila. Masunod lang ang isinisigaw ng kanilang mga puso. Natapos na ang oras ng klase na kapwa silang sabik na makitang isa't isa. Bago magtagpo sa lihim na tagpuan ay bumili muna ng burger si Gavin. Paborito kasi yun ng nobya. Namitas na rin ng binata ng mga ligaw na bulaklak sa labas ng universidad. Nang sa ganon ay merong maibigay sa tinatanging babae. Sa totoo lang ay hindi lamang pagkain at bulaklak ang kanyang ibibigay. Nagawa niya na kasing bilhin ang promise ring na nais niyang ibigay kay Aliana. 300 din ang halaga noon. Bagaman maliit para sa iba, ngunit para kay Gavin na naghihikahos ay napakalaking halaga na iyon. Ang allowance niya talagang tinitipid. Meron lamang siyang ipangbili ng kung ano-anong kutkutin at kung ano pa kapag nagsasama sila ng nobya sa lihim nilang tagpuan. Happy 4th anniversary, Tangi. It's been 4 years but still, ang tatag pa rin natin kahit na alam kong nahihirapan ka sa setup natin to. Nanatili ka pa rin sa tabi ko. Maraming salamat, Tangi ah. Salamat sa pagmamahal na walang katumbas, na kahit ano pang material na bagay. Ano man ang mangyari, gusto kong malaman mo at gusto kong sabihin sa iyo na mahal kita. Pangalan mo lang nakaukit dito sa puso ko. Ikaw lang din ang itinitibok nito. Turo ni Gavin sa dibdib. Tsaka ibinigay ang mga pinitas na bugambilya at pink na rosa sa nobya, na agad namang tinanggap ng isa.
Sinamiw pa nito yun at nagbigay ngiti kay Gavin. Dinukot na rin ng binata ang promise ring sa bulsa at inilagay yun sa daliri ng nobya. Nangilid ang luha nito sa tuwa. Nakaagad niyang tinuyo gamit ang labi. Naghinang din ang kanilang mga mata. Doon ay makikita mo talaga ang wagas nilang pag-ibig sa isa't isa. Pag-ibig na batid nilang walang hanggan. Magkaroon man ng pagsubok ang kanilang pagsasama bilang magkasintahan. Lumipas man ang panahon, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Mahal na mahal kita, Aliana Santiban. Ikaw ang saya at ang lahat sa buhay ko. Dagdag pa ng binata. Bawat salitang binibitawan niya ay punong-puno ng pagmamahal. Kaya't hindi ni Aliana mapigilang hindi maluha. Luha na dulot ng pinaghalong lungkot at saya. Masaya siya dahil mahal siya ng pinakamamahal. At malungkot dahil hindi niya kayang ipagsigawan ang kanilang relasyon dahil sa alitan ng kanilang mga magulang. Mahal na mahal kita, Gavin. Salamat rin dahil kahit na sobrang hirap ng ganitong relasyon, nagsastay ka pa rin. Pinipili mo pa rin piliin ang ikakaligaya ng mga puso natin. Sana, panghabang buhay na to. Ayokong magkaroon ng hindi magandang wakas. Gusto kong palagi lang kitang kasama. Gusto ko ring sabihin sa iyo na ikaw at ikaw lang din ang pipiliin ko. Ipaglalaban kita kahit ano pa mang mangyari. Pangako niya sa nobyong minamahal niya ng lubos. Napangiti ang binata. Hinaplos at pinawi niya ang luhang bumasa sa pisngi ng pinakamamahal na nobya. Tsaka niya tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Siniil niya ito ng halik. Halik na puno ng tamis. Halik na nangaarok ngunit naroroon pa rin ang kontrol dahil sa pareho nilang inirerespeto ang isa't isa. Inilalaan ang mga sarili sa isa't isa at pag-iisahin lamang kapag meron ng basbas mula sa itaas. Doon sa ilalim ng punong mangga kung saan sila lihim na nagtatagpo ay masuyo nilang pinagsaluhan ng isang napakatamis na halik. Halik na tumagal ng halos 3 minuto. Dahil kapwa silang sabik sa labi ng isa't isa. Ang paalam nila sa mga magulang ay mayroong group activity sa universidad na pareho nilang pinapasukan, kaya sila malilate ng uwi. Ngunit ang totoo ay isi-celebrate nila ng magkasama ang pang-4 nilang anibersaryo. Sa totoo lang ay talagang naging mahirap ang kanilang lihim na relasyon dahil sa away ng kanilang mga magulang. Ang totoong pangyayari kaya nagkaroon ng alitan ay dahil nagkaroon ng lihim na relasyon ng ama ni Gavin at ang ina ni Aliana noon. Umabot ang mga ito sa paglayo at sa paglayo ng mga ito noon ay nadurog ang puso ng kanilang mga asawang mas piniling iwanan, masunod lamang ang kagustuhan ng kanilang mga puso. Naging makasarili ang magkasintahan. Hindi na mga ito inisip ang 2 batang kanilang tinalikuran. Alang-alang lamang sa pag-ibig na kanilang ipinaglalaban. Pag-ibig na makasarili at hindi masasabing wagas. Hanggang sa isang araw ay umabot sa kanilang balitang tumaob ang banggang sinasakyan ng lumayong magsing-irog. At ang aksidenteng yon ay ang naging mitya sa buhay ng dalawa. Nagsisihan ang ina't ama ni Gavin at Aliana. Kapwa sinisisi ang kanilang mga asawa. Hanggang sa lumala ng lumala. Na umabot sa puntong isinusumpa ang pamilya ng bawat isa. Kinuha na ni Gavin ang 2 burger na binili at inabot ang isa kay Aliana. Tinipid niya pa ang sarili, mabili lamang yon. Hindi siya nag-snack at ang inulam ng tanghali ay ang inulam kaninang umaga. Salamat! Ngiting sabi ni Aliana tsaka pinitpit ang burger. Natawa na lang si Gavin dahil ganun talaga ang nobya niya. Pinipit-pit ang burger bago nito kainin. Ang sarap talaga nito. Try mo ring pitpitin yung sayo, Tangi. Promise, mas malalasap mo yung sarap ng patty. Anito na agad namang sinunod ni Gavin. Pinitpit niya rin ang kanya. Tapos nun ay parang baso ng beer na pinagbunggo nilang kanilang pinitpit na mga burger. Nang maubos ay isinandal ni Aliana ang ulo sa braso ng nobyo. Ipinikit ang mga mata. At sinabayan ng pag-awit nito sa kanilang paboritong kanta na gawa ng isa sa mahusay na mga awit ng Pinas na si TJ Monterde. Kinuha ni Gavin ang kamay ng nobya matapos nilang kantahin ang paboritong kanta.
Nilaro niya ang singsing na bigay sa daliri ng nobya bago kunin ang atensyon nito. Tangi, paos na sambit ni Gavin. Dinala niya sa labi ang palad nito at hinagkan yun. Tugon ni Aliana. Nanatiling nakapikit at pinakikinggan ang malakas na pintig ng puso ng nobyo. Walang iwanan na. Ani Gavin, ani mo'y nagsusumamo. Doon naman nagmulat ng kanyang mga mata si Aliana. Tumingala upang salubungin ang mapupungay na mga mata ng nobyo. Wala po, dahil hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Pangakong tugon ito. Mahal na mahal din kita. Sinserong wika ni Gavin. Tsaka hinuli ang baba ng nobya at muling pinagtagpo ang kanilang mga labi. Natapos ang pangalawang halik na muli nilang pinagsaluhan. Pinagdikit nila ang noon ng isa't isa at nagpalitan ng ngiti. Nanatili pa sila roon ng mga ilang minuto bago nila napagdesisyon ng umuwi na. Sa labas lamang ng subdivision ni Gavin inihatid ang nobya dahil ban siya sa buong subdivision. Ang ama ni Aliana ang may kagagawa ng pagkakaban niya roon. Hindi lamang siya kung hindi ang buong angkan yata ng mga Pineda. Ingat ka sa pag-uwi, Tangi. I love you. Malambing na sabi ni Aliana. Tumingala pa siya upang hagkan sa pisngi ang nobyo. Kailangang tumingkaya dahil hanggang dibdib lamang siya ni Gavin. Bahagya niya pang hinila ang kwelyo upang tuluyang maabot. Opo, o sige na pumasok ko na. Tatawag na lang ako mamaya. I love you too. Dumukwang si Gavin upang hagkan naman ang pisngi ng nobya. Hinaplos niya pa ang buhok nito bago siya kumaway. Pumihit na rin si Aliana at nagsimula ng maglakad. Hindi na walang ngiti sa kanyang labi. Ang saya niya dahil nadagdagan na naman ang isang taon ng kanilang relasyon. Hindi naging madali ngunit kinakaya nila. Sa pagpasok niya sa kanilang malaking bahay, ay otomatikong nawala ang ngiti sa kanyang labi nang makitang ama na seryosong naghihintay sa kanya. Mukhang kadarating lamang nito dahil suot pa rin ang suit at may hawak pang attache case. Binalot ng kaba ang dalaga nang makita ang galit sa mga mata ng lalaking magulang. Ngayon niya na lamang ulit ito nakitang magalit. Dad, nakauwi na po pala kayo. Kinakabahang saad niya at akmang hahalik dito nang mabilis tong umiwas. Saan ka nang galing? Seryosong tanong ni Froilan sa nag-iisang anak na dalaga. May group activity po kasi. Hindi na natuloy pa ng dalaga ang pagsisinungaling dahil sa malakas na pagsampal sa kanya ng ama. Gulat at nasasaktang nasapo niya ang pisngi. Hindi makapaniwalang pagbubuhatan ng ama sa unang pagkakataon. Sa laki ng palad at liit ng mukha niya ay talagang sapul ang kalahati ng kanyang mukha. Namanhid yun ngunit dama ang hapde. Nang dahil sa lalaking yon natututo ka nang magsinungaling sa akin na ama mo? Aliana, sa tingin mo ba hindi ko malalaman na nakikipagkita ka sa anak ng lalaking may dahilan kung bakit nawala sa atin ang iyong ina? Tigil-tigilan mong kahibangan mo sa lalaking yon, Aliana. Dahil kapag sinuway mo pa ako, dadalhin na talaga kita sa ibang bansa. Doon kita patitirahin sa bahay ng mga tiyahin mo. Doon mo na rin tatapusin ang huling taon mo sa kolehiyo. Last warning ko na ito sa'yo. Kapag inulit mo pa, hindi ako mangingiming kalad ka rin ka't ipadala sa ibang bansa. Galit na banta ni Froilan sa ngayoy luha ang anak. Tumalikod na ito at umalis ng bahay. Bagaman galit ay nakonsensya to sa ginawang pananakit sa kaisa-isang ala-ala na iniwan ng babaeng minamahal. Hindi ni Froilan naisaktan ng anak. Sadyang kumulo lamang ang dugot na dala ng galit kaya nagawa yun sa dalagang anak. Naiwan namang humihikbi ang dalaga habang nakasunod sa nilakaran ng ama. Hindi ko po kaya, Dad. I'm so sorry pero mahal na mahal ko po talaga si Gavin. Meron kaming pangako at hindi namin babaliin yun. Umiiling niyang sambit at dahan-dahang tumayo. Nagtungo siya sa silid at doon ay kinontak ang nobyo. Tangi. Garalgal ang boses na bungad niya rito. Umiiyak ka ba? May nangyari ba, Tangi? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Gavin sa kanya. Sa narinig na tono ng nobyo ay parang gusto nang humagulgol ng dalaga. Alam na ni Daddy na nakikipagkita ako sa'yo.
Alam niya na rin ang relasyon natin at sinabing layuan kita. Dahil kapag hindi, ilalayo niya ako sa'yo. Ngunit Tangi, ayoko. Hindi ako pumayag. Hindi kita kayang iwan. Kapag iniwan kita, para na rin kinitil ko na ang sarili kong buhay. Humihikbi niyang sambit. Shh! It's okay, Tangi. Hindi nila tayo mapaghihiwalay. Walang kahit na sinong maaaring maglayo sa atin. Tahan na po, okay? Mas mag-iingat na lang po tayo sa susunod. May iba pa bang ginawa sa iyo ang daddy mo? Masuyo at naroroon pa rin ang pag-aalala sa tono ni Gavin nang magtanong muli. Wala. Nagalit lang talaga siya sa akin. Pagsisinungaling ni Aliana dahil kapag sinabi niyang sinampal siya ng ama, ay baka puntahan siya ng nobyo. Ayaw niyang magkaharap ito at ang ama niya dahil baka kung anong gawin ng daddy niya sa lalaking mahal niya. Meron ka po bang gustong gawin ko nang mapagaan ko man lang ang nararamdaman mo, Tangi ko? Masuyo nitong tanong sa kanya. Kahit papano'y napangiti ang dalaga. Kung baga sa gamot ay si Gavin ang nagbibigay kagalingan sa sakit na nararamdaman niya. Yes, Tangi. I want you to sing me a song. Our love song. Paus niyang tugon. Rinig niya naman ang bahagyang pagtawa ng nobyo, kaya't napangiti siyang muli. Animoy nilipad ng tuluyan ng hangin ng lungkot at sakit na kanina'y nagpapahina sa kanya. Okay, sandali kukunin ko lang ang gitara ko at iseset ko ang cellphone para marinig mo ng maayos ang maganda kong boses. May himig ng pagbibiro nitong sambit. I love you. Malambing niyang sabi sa nobyo matapos tumango, bagaman hindi siya nakikita nito. I love you too, Tangi. Masuyo at puno ng pagmamahal na saad naman ng binata. Kapag ko ay kinuha ang gitara na nakasabit sa dingding at ipinatong sa side table ang cellphone. Nagstrum lang muna si Gavin at pasimpleng tumikhim. Bago kantahin ang palagi na naging love song nila ni Aliana. Noong away bati sila dahil napakasiloso niya. Kahit naman kasi sino ay magseselos kapag marami ang lalaking umaaligid sa maganda niyang nobya. Sinimulan niya ng kantahin ang awiting ni-request ng kanyang nobya. Itinabi niya ang gitara pagkatapos kumanta at kinuha sa ibabaw ng mesa ang cellphone. Tangi, nandyan ka pa ba? Malambing niyang tanong ngunit mahinang paghilik na lang ang tanging naging tugon ng mahal niya. Kaya't napangiti siya dahil nakatulog na pala ang mahal niya. Good night, Tangi. I love you. Masuyo niyang sambit at ibinaba na ang linya. Ibinalik ni Gavin ang gitara sa lagayan nito at lumabas ng kwarto upang kumain ng hapunan. Matamis siyang ngumiti nang makita doon ang ina. Magmamano sana siya nang masama siya nitong tinignan. May nakarating na balita sa akin Hindi ko na talaga nagugustuhan ng nalaman ko. Magtapat ka nga sa akin, Gavin. Nobya mo ba ang anak ni Solomon? Nagpipigil na galit na tanong ni Rosana sa anak nang makaupo ito sa kaharap na silya. Kanina pa nang ginang hinihintay ang anak dahil sa nais na malaman kung may katotohanan bang nakarating na balita sa kanya. At kung sakali mang totoo, ay gagawa siya ng paraan upang malayo ang anak sa anak ng sinisisi ng pagkawala ng kanilang haligi. Yaman din lang naman na po na nakarating na po sa inyo. Hindi ko na po itatanggi. Mahal ko po si Aliana. At kahit magalit kayo sa akin, hindi ko po siya iiwanan. May paninindigang sagot ni Gavin nagpagalit lalo sa mukha ng kanyang ina. Nahampas nitong lamesa at marahas na tumayo. Anong sinabi mo? Alam mong sagad hanggang buto ang galit ko sa mag-amang yon. Tapos tatanggapin mo ang akusasyon nila sa'yo? Talaga bang sinusuway mo na ang taong nagbigay sa'yo ng buhay? Mamili ka ngayon din mismo, Gavin. Ako na nanay mo na nagpalaki at nagtaguyod sa'yo. O ang babaeng yun na kailan mo palang namang nakasama. Mamili ka! Halos maglabasan na ang litid ng ginang sa sobrang galit. Ngunit nanatili ang paninindigan ng binata. Ma, wala akong pipiliin dahil pareho kayong mahalaga sa akin. Ma naman, wala kaming kasalanan ni Aliana. Silang may kasalanan pero bakit naman po parang kami nagbabayad nun, Ma? Matagal na po yung tapos Kalimutan nyo na ho nang makausad na tayong lahat. Kayo,
Huwag niyo nang isipin at balikan pa ang nakaraan dahil isang dekada na yung tapos. Nakaraan na ho yun at mananatiling mapait na alaala na lang. Mananatili kayong lugmo kung mananatili kayo sa kahapon. Wala na po tayong magagawa pa eh. Please naman po mama. Hayaan niyo naman po kami ni Aliana na sundin ang sinisigaw ng mga puso namin. Mahal na mahal ko po siya, ma. Mahal ko rin po kayo. Kaya't wag niyo akong papiliin. Hindi niya na alam kung ilang beses niya nang pinapaintindi sa ina na limutin at waglitin na sa isipan ng kahapon. Halos maglumuhod na siya ngunit matigas ang kanyang ina. Hindi niya nakikita ang simpatya lalo na ang awa sa galit nitong mga mata. Nabubulag na ito ng galit na wala namang kabuluhan. Mali sila na sisihin ng pamilya ng bawat isa. Ang ama't ina nila Gavin at Aliana lamang ang dapat sisihin dahil naging makasarili ang mga ito. Ngunit ano pa bang magagawa ng galit kung wala na yung mga taong nagbigay pilat sa puso nila Solomon at Rosana? Tigilan mo ng kahibangan mo sa babaeng yon. Kung ayaw mong itakwil kita bilang anak, kumain ka pagkatapos sa mag-impake dahil uuwi tayo ng probinsya. Doon mo tatapusin ang huling taon mo sa kolehiyo. Pinal na sambit ni Rosana na mariing tinutulan ni Gavin. Ni hindi nito pinansin ang mga sinabi ng binatang anak dahil lang gusto lamang nitong palaging nasusunod. Hindi ma, ayoko. Huwag niyo naman sanang gawin sa akin to. Pakinggan niyo naman ako ma, please. Isipin niyo naman ako, yung nararamdaman ko. Ayokong iwan ng babaeng mahal ko. Ang babaeng nagbibigay atensyon at saya sa akin. Nagpipigil na emosyong tutol niya. Bakit? Hindi ba kita nabibigyan ng atensyon para hanapin mo yun sa babaeng yun? Mataas ang boses na tanong sa kanya ng ina. Ma, nawalan na kayo ng pakialam sa anak niyo magmula nang nangyari ang trahedyang 10 taon nang nakakaraan. Imbis na isipin ako, nagpapakalugmok kayo. Wala kayong ibang sinisisi kung hindi ang ina ni Aliana. Meron din kasalanan si Itay. Kapwa silang may kasalanan sa inyo ng mismong ama ni Aliana. Sana naman, huwag niyo naman kaming idamay. Wala kaming kasalanan, ma. Sa unang pagkakataon ay nagawa niyang magtaas ang boses sa ina dahil sa sobrang sama ng loob niya rito. 10 taon niyang nararamdaman na parang wala siyang ina. Ngunit kahit na ganon, ni minsan ay hindi niya ito sinumbatan. Inintindi lamang niya ito ng inintindi. Isipin niyo naman ako, ma. Isipin niyo naman ang nararamdaman ko. Kung ganon siyang pinipili mo. Matigas na sambit ng ina na nagpakunot sa kanyang noo. Umalis ka na sa bahay ko. Hindi ko kailangan ng suwail na anak. Ma, hindi makapaniwalang sinalubong niyang tingin ng ina. Napaka-unreasonable nito. Talagang sarado na ang isip nito. Napuno ito ng galit. Sinubukan pa niyang magmakaawa ngunit sarado ang isip ng kanyang ina. Ayaw niyang mamili sa 2 babae na mahalaga sa kanya. Oo, mahal niya si Aliana. Ngunit mahal niya rin ang inang nagbigay buhay sa kanya. Imbis na magdamdam at gawin ng pananakwil ay idinaan nilang ni Gavin sa pagtulog. Masyado pa silang bata ni Aliana para ayain niya itong makipagtanan. Walang kasiguraduhan ang buhay. Baka magdildil pa sila ng asin. Bagay na ayaw niyang iparana sa minamahal. Ayaw niya ring sirain ng kinabukasan ng nobya. Kinabukasan ay maagang bumangon si Gavin upang siyang maghanda ng agahan nila ng ina. Maglalambing siya rito. Bagaman tumigas na ang puso ng ina, ay hindi pa rin naman siya nito kayang tiisin. Good morning, ma. Tara po, kain na tayo. Malambing niyang sabi at akmang yayakap sa ina nang pigilan siya nito. Ano pag ginagawa mo rito? Hindi ba't pinili mo na ang babaeng yun? Malamig nitong tanong. Ma naman, wala naman po akong pinipili sa inyo. Parehas ko po kayong mahal. Pareho po kayong mahalaga sa akin. Akma sana siyang yayakap ulit ngunit umiwas sa kanyang ina at nilagpasan siya. Sa factory ako kakain. Libre ang agahan ko ron. Doon na rin ako kakain ng tanghalian, maging ng hapunan. Dahil mag-o-overtime ako, marami ang kailangang bayaran.
Palatak nito sa kanya at kinuha ang tuwalya, tsaka pumasok sa may kaliitan nilang banyo. Napabugan na lang ng hangin si Gavin. Gustuhin man niyang tumulong ngunit wala pa siyang magagawa sa ngayon. Sana lang ay matanggap na siya sa inaplayang resto bar para kahit papano ay makatulong na siya sa mga bayarin at gastusin sa bahay. Dati namang maalwa ang buhay nila, ngunit nang magloko ang padre de pamilya nila, ay unti-unti nang nawala ang kanilang mga mamahaling mga gamit. Sa pagkawala ng ama niya, nawala na rin ang malaki nilang bahay na hindi pa pala tapos hulugan sa bangko. Nabaon din sila sa utang hanggang sa nangupahan na lang sila at nagtrabaho sa isang factory ang kanyang ina. Pasalamat na lang siya na nagkaroon siya ng scholarship dahil kung hindi ay tiyak na hindi siya makakaapak sa universidad. Naupo na lamang siya at sinimulang kumain. Tinakpan niya na lamang ang pagkain ng ina matapos niyang kumain ng agahan. Isinukbit niya ang bag at pumihit paharap sa ina. "Ma, papasok na po ko." Paalam niya ngunit hindi siya nito pinansin. Napabugan na lang siya ng hangin nang lumabas na siya at sinimulang lakarin ng patungong universidad. Walking distance lang naman kasi. Mga 35 meters lang ang layo ng eskwelahan nila sa inuupahan nilang bahay. Pagdating sa universidad, ay kaagad niyang hinanap ang nobya. Kadalasan ay ito ang nauunang pumasok ngunit ngayon ay nakapagtataka dahil wala pa ito. Naghintay si Gavin ng ilan pang minuto, subalit walang Aliana na dumating. Kinabahan siya sa isiping baka inileyo na ito ng ama nito, lalo't na lamang meron silang relasyon. "Oh, Pineda, saan ka pupunta? Magsisimula na yung klase." Takang tanong ni Luis na kaibigan ni Gavin. Bigla na lang kasi siyang tumayo at isinuot ang bag sa balikat. "Kinakabahan ako eh, wala pa rin si Aliana." Sagot niya. "Baka naman late lang." Saad nito. Hindi siya nalilate. Maaga siyang pumapasok. At kapag naman liliban siya, nagpapaalam siya sa akin. Kinakabahan ako eh. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko siya nakikita. Napapakamot na lang ang kaibigan sa ulo nito nang mabilis niyang nilisan ng kanilang kwarto. Mabuti na lang at wala pang kanilang propesor, kaya't nagawa niya pang lumabas sa matiwasay. Gamit ang natitirang pera ay sumakay siya ng tricycle patungo sa bahay ng nobya. Pagkarating doon ay pinindot niya ang doorbell at naghintay nang magbubukas ang gate. "Anong ginagawa mo rito? At sinong may sabi na pwede kang umapak sa pamamahay ko?" Malamig at may diing tanong kay Gavin ni Solomon na siyang nagbukas ng gate. Tuwid namang tumindig ang binata. Hindi mo mababakasan ng takot sa mga mata nito. Bagkus ay pagpupursige ang makikita mo doon. "Sir, nag-aalala po ko kay Aliana. Hindi po siya basta-bastang lumiliban sa klase ng walang dahilan. Pakiusap po, gusto ko pong makita ang anak niyo." Pagsusumamo niya ngunit mariing umiling ang Ginoo. "Hindi mo ako utusan lalo't nasa teritoryo kita. Hindi mo na kailanman makikita pang anak ko. At hindi mo na siya makakausap dahil ilalayo ko siya sa isang hampas lupang kagaya mo. Hindi ang tulad mo ang gugustuhin kong makatuluyan ang nag-iisa kong anak. Wala kang karapatan, kaya't lumayas ka bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya." "Pasensya na po sir, pero hindi po ako aalis nang hindi ko nalalaman ang totoong lagay ni Aliana." May paninindigang anya na nagpagalit sa mukha ni Solomon. "Aliana, alam kong nariyan ka. Nag-aalala ko sa iyo, tangi." Sigaw niya't akma sanang papasok nang itulak siya ni Solomon. "Guard!" Galit nitong tawag sa mga gwardya ng kanilang mansyon. Agad namang nagsipulasan ang mga tinatawag na lalaki. "Sir, wala naman po akong masamang intensyon. Mahal ko po ang anak niyo. Please, gusto ko lang po siyang makita kahit na saglit lang. Masiguro ko lang po na okay ba siya." Pagpupumilit niya ngunit matigas ang ama ni Aliana. "Ayaw mong umalis ha? Etong sayo." Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Solomon sa binata na nagpabuwal dito. Sumalampak ito at agad din namang bumangon at determinadong hinarap ang Ginoo. "Hindi kita gusto. Kinamumuhian kita. Kayo ng pamilya mo. Lahat gagawin ko, wag ka lang mapalapit sa anak ko. Alisin niyo nga ang basurang yan dito." Utos nitong agad namang sinunod ng mga gwardya.
Maagap na bumangon si Gavin at akmang makikiusap sa pangatlong pagkakataon. Ngunit pumasok na ang Ginoo at malakas na isinarado ang gate. "Sir, please naman po. Gusto ko lang pong malaman kung okay ba si Aliana." Pilit siyang kumakawala ngunit dahil mas malaki sa kanyang dalawang gwardya ay wala na siyang magawa. "Bitawan niyo ko. Ano ba? Gusto ko lang naman malaman kung ayos lang bang mahal ko." "Mas magiging maayos si Senyorita Aliana kapag nawala ang isang langaw na katulad mo. Umalis ka na at huwag ka nang babalik at baka hindi lang yan ang makuha mo kay Senyor Solomon." Mapanuyang binitawan siya ng mga ito ng kaladgaring palabas ng village. Tanging pagkuyom ng kamao ang nagawa ni Gavin. Pinawi niyang dugo sa labi at pinagpagampolo. Matalim niyang tinignan ng dalawa bago kunin ang bag at mas piniling umalis na muna. Babalik na lang siya mamayang gabi. Samantala, panay ang iyak ni Aliana dahil sa nalamang ipadadala na siya ng ama sa ibang bansa. Doon na siya pag-aaralin nito. Gustuhin niya mang lumabas kanina upang harapin ang nobyong nais siyang makita, ay hindi niya magawa. Dahil bukod sa masamang pakiramdam niya, pinipigilan din siya ng dalawang katulong na inutusan ng kanyang ama na bantayan siya at huwag hahayaang makalabas. "Ang sama-sama niyo, Dad. Wala namang ginawa sa inyo si Gavin ah. Wala na ba talaga kayong ibang alam gawin kung hindi ang pagkahit sa amin ng kaligayahan? Wala kaming kasalanan, ngunit bakit ba parang kami nagbabayad sa kasalanan noon pa nagtapos? Ano't kay tigas ng puso niyo? Nagmamahalan kami ni Gavin, Dad. Bakit hindi niyo po yun magawang intindihin?" Panay ang pag-agos ng kanyang luha habang ipinaglalaban ng pag-ibig para sa nobyo. "Tigilan mo nga yung kahibangan at ang drama mong yan dahil hindi ako niyan madadala. Kung ibang lalaki pa siguro mapapayagan kita. Ang kaso, sa isang hampas lupa ka pa talaga umibig. Higit sa lahat, ay sa anak pa ng kinamumuhian ko pa talaga ikaw nakipagrelasyon. Hindi mo na ako nirespeto. Alam mong sinusumpa akong pamilyang Pineda. Ngunit ano itong ginawa mo? Sinuway mo ang mahigpit kong bilin sa'yo na wag makikipag-ugnayan sa kahit na sinong parte ng pamilyang Pineda." Saglit na huminga ng malalim si Solomon bago muling nagpatuloy. "Magpahinga ka't inumin ng gamot dahil bukas sa bukas, dadalhin na kita sa tita Bettina mo." Mapagmando pa nitong sabi. No, Dad, please. Ayoko umalis. Ayoko siyang iwanan." Sunod-sunod siyang umiling at halos maglumuhod. Ngunit naging bingi na ang kanyang ama. Nagmatigas ito, ni hindi pinakinggan ang pakiusap niya. Bago siya nito iwanan sa silid ay kinuha nito ang lahat ng gadgets niya upang hindi niya umano makontak ang nobyo. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang humagulgol. Mugto ang kanyang mga mata nang mapaupo sa gilid ng kama. Mas lalo siyang nanghina ng dahil sa nangyari. Gusto niyang makausap ang nobyo ngunit papaano? Nakalak ang pinto ng kanyang kwarto. Wala rin ang kanyang laptop, tablet at cellphone. Sa tapat ng mga bintana ay mayroong mga bantay. Sinigurado talaga ng kanyang ama na hindi siya makakawala at hindi siya makagagawa ng paraan upang makausap ang lalaking minamahal. Oras niya pa lang na hindi nakikita ang lalaki ay namimiss niya na ito. "Gavin, mahal ko." Garalgal at paus na ang kanyang boses nang kusang bumagsak ang katawan sa kama. Ni hindi na namalayan ng dalaga na nakatulog na pala siya sa pag-iyak. Kinaumagahan, pagkagising ni Aliana ay nakahanda na ang lahat ng gamit niya. Napabangon siyang bigla kahit na medyo masakit ang ulo nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at iniluwal nun ang amang nakapanggayak na. May hawak tong ticket at passport na sa tingin niya ay sa kanya. "Dad!" Nakaramdam siya ng galit dahil hindi talaga nito iniisip ang nararamdaman niya. "Wag mo akong pagtataasan ng boses, Aliana. Anak lang kita at bilang ama mo, ako ang siyang masusunod. Wag mo akong susuwayin pa ngayon dahil kapag hindi mo ako sinunod, mapapahamak ang pangahas na hampas lupang yun nagawa pang makapasok dito sa mansyon. Mag-ayos ka dahil ngayon ka naaalis patungong US. Doon mo natatapusin ang kolehiyo mo. Pakakawalan ko lamang ang lalaking yun kapag nakinig ka sa ama mo."
Matigas nitong sabi. Ang sama-sama niyo, Dad. Paano niyo itong nagagawa sa sarili mong anak? Malungkot at nangihina niyang sabi. Ngunit nalikuran lang siya ng kanyang ama. Kahit pa ayaw niyang iwan ng nobyo, ay mas iniisip niya ang kalagayan nito. Hindi marunong magbiro ang kanyang ama. Lahat ng kondisyon nito ay ginagawa. Patawarin mo ko, Gavin. Bulong niya sa hangin. Mabigat ang katawan niya nang pumasok ng banyo. Doon ay tahimik siyang umiyak habang naliligo. Matapos ay basta na lang siyang kumuha ng damit sa closet. Wala siyang lakas. Niyang ayusin ang sarili ay hindi niya ginawa. Kahit nasuklayin ang buhok ay hindi niya rin ginawa. Bigla siyang nawalan ng gana sa lahat. Nagpatianod siya sa lahat ng gusto ng kanyang ama. Nag-aral at tumira siya sa US kasama ang tita Bettina niya. Samantalang si Gavin ay nagmistulang buhay na patay. Awang-awa dito ang ginang. Ngayon lang ni Rosana nakita na ganito ang anak. At bilang isang ina, ay nasasaktan ng ginang na makita sa ganitong kalagayan ng nag-iisang anak. Gavin anak, kumain ka na. Ipinaganda kita ng paborito mong ulam. Malambing na tawag ng ginang sa binatang nakadukduk ang ulo sa tuhod. Madilim ang silid nito. Pagkahabag ang rumihistro sa ginang nang makitang anak. Mahaba ng buhok nito. Bumagsak na rin ang katawan. Huminto na rin sa kolehiyo. Pinabayaan na ang sarili. Hindi nang ginang mapigilan ang pag-agos ng luha. Ngayon ay sising-sisi ito sa pagmamatigas noon. Humakbang ito at lumuhod sa harapan ng anak tsaka hinaplos ang buhok nito. Patawarin mo ako, anak. Naging matigas ako. Hindi ko inisip ang nararamdaman mo. Sarili ko at galit ko lamang noon ang inintindi ko. Patawarin mo si mama, anak, ha? Patuloy lamang ang pag-agos ng luha sa mga mata ng ginang. Ano pa bang saysay ng buhay ko kung wala na yung mundo ko? Yung taong nagbibigay saya sa akin ay napakalayo na sa akin. Malalim at puno ng lungkot ang boses na saad ni Gavin. Tila naninikip ang dibdib ng ginang sa narinig. Anak, sa tingin mo ba magugustuhan ka ni Solomon kung ganyang mas ibinaba mo pa ang sarili mo? Bumangon ka, anak. Ipakita mong karapat-dapat kayo na babaeng mahal mo sa isa't isa. Ayusin mo yung sarili mo. Magtapos ka't abutin ang mga pangarap mo. Bilog ang mundo, anak. Hindi lang dito natatapos ang sa inyo ni Aliana. Bumangon ka, anak ko. Ang mga salitang yon ang nagbigay liwanag at pag-asa kay Gavin. Tama nga ang kanyang ina. Hindi niya makakasamang babaeng minamahal kung ilulugbok niya ang sarili. Kailangan niyang bumangon. Paangatin ang sarili hanggang sa magpantay ang estado nila ng babaeng langit sa sobrang taas ng estado sa buhay. Nagtaas si Gavin ng tingin at niyakap ang ina. Doon din mismo ay nagkapatawaran silang mag-ina. Nangako si Gavin na asenso siya. Hindi lamang siya magtatapos. Magiging isang pangalan niya sa mga sikat na negosyante sa Asia. Nang araw din yun na ibinalik ni Gavin ang dating siya. Bagaman naroroon pa rin ang lungkot, ay mas lamang na ang determinasyon. Bumalik na siya sa pag-aaral. Tuwing gabi naman ay nagpa-part-time upang matustusan ang pangangailangan. Naging sandalan at taga-suporta niya ang kanyang ina. Kaya't ang nooy pinapangarap na tagumpay, ngayoy abot kamay niya na. Gavin is now on top after 5 years of his existence in business world. He built his own game. Laro na kilala halos lahat ng tao sa mundo. Ang nanay niya nagmistulang Reyna. Ibinigay niya ang nararapat dito. Sobra-sobra pa nga. At ngayon meron na siyang maipagmamalaki ay oras na upang hanapin ang babaeng inspirasyon niya kung bakit siya nakaapak ngayon sa tuktok. Unti-unti na po, sir. Unti-unti nang bumabagsak ang kumpanya ng mga santiban dahil sa pagkawala ng chairman. Ang sabi merong magnanakaw sa loob ng kumpanya, kaya't mas lalong lumubog na ito. Umalis na rin ho ang mga empleyado dahil wala nang maipasahod ang CEO na kababalik lang ng bansa. Imporma ng assistant ni Gavin. Mag-invest ka ng 50% sa Santiban Group of Companies.
Huwag mong gagawing anonymous ang pangalan ko. Dahil ngayon ko ipakikilala ang sarili ko. Seryosong tura ng binatang nakaupo sa swivel chair habang hawak ang larawan ng babaeng hindi ni minsan nawala sa puso't isipan. Yes sir, sagot nito. Yumuko pa ito sa kanya bago umalis ng kanyang opisina. Naiwan naman siyang napapaisip kung kamusta na ba ang babaeng mahal. Tiyak niyang mas gumanda pa ito lalo. Bigla tuloy siyang nasabik nang maglaro sa isipan niya ang magiging senaryo ng muli nilang pagkikita. After 5 years. Natapos na ang oras ng trabaho. Umuwi na siya sa kanila. Gumuhit na lang bigla ngiti sa kanyang labi nang salubungin ng nakangiting ina. Hinanda ko yung mga nirequest mong ulam. Masayang ani ng kanyang ina sa kanya nang yumakap ito't yakapin niyang pabalik. Salamat ho ma. Hinagka niya ito sa noo bago siya kumawala. Kamusta? May balita na ba? Tukoy nito sa tulong na ginagawa niya ngayon para sa pinamamahalaang kumpanya ni Aliana. Nagsisimula pa lang ma. Wala pang balita sa ngayon pero kapag meron na ay, kayo po ang unang-unang makakaalam. Sagot niya't inakay na ito papasok sa kanilang malaking bahay. Nagpaalam na lang muna na magpapalit si Gavin. Isang plain shirt at short shorts na hindi umabot sa kanyang tuhod ang haba ang kinuha niya sa walk-in closet. At doon ay isunuot na yon. Tinanggal niya ang relo't maayos na inilagay sa laundry basket ang hinubad na suit. Akma na sana siyang lalabas ng silid nang tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa ibabaw ng kama. Doon niya kasi inilagay yon kaninang pagpasok. Lumapit siya ron at tinignan kung kaninong pangalan ang nakarehistro. At nang makita ang sekretarya niya ay kaagad niyang sinagot. Balita, bungad niya kaagad. Successful po ang pag-invest niyo ng 50% sa Santiban Group of Company, sir. Kaso sir, may masamang balita. Otomatikong nagsalubong ang kilay ng binata sa naging impormasyon na yun ng binatang sekretarya. Speak. Maotoridad niyang mando rito. May kung anong kaba sa dibdib siyang nararamdaman. Ngunit ipinagsawalang bahala niya yon dahil batid niyang ang kumpanya lamang ang nasa isipan ni Aliana. Alam niya yon dahil hindi siya dito nawala ng mata matapos makaapak sa tuktok. Engaged na po siya, sir. Kay Mr. Franklin Smith. Alinlangang sabi ng nasa kabilang linya. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Gavin. Bigla siyang napaupo sa gilid ng kama. Nabitawan niya ang cellphone na nagsanhi ng pagbagsak nun sa sahig. Ngunit hindi naman nagasgasan o nagkaroon ng basag dahil matibay yun. Papaanong naunahan ako gayong hindi ako kailanman nagmintis ng bantayan ka, Tangi? Frustrated at napapaisip niyang sambit. Naihilamos niya ang palad sa mukha. Nanatili siya sa ganoong posisyon, tulalang nag-iisip. Mababaliwala na lang ba ang pagsusumikap niya? Hindi siya makapapayag. Sila lamang ni Aliana ang maaaring magsama hanggang sa huli. Meron silang sumpaan at magpahanggang ngayon ay pinanghahawakan niya yon. Nagising lamang siya sa malalim na pag-isip nang kumatok na ang kanyang ina. Ma, pagod ang boses niyang sambit. May nangyari ba? Agad namang dinaluhan ng ginang ang anak nakita ang frustration sa gwapo nitong mukha. Naupo ito sa tabi at hinagod-hagod ang likod. She's engaged, ma. Paninimula ni Gavin na ang tinutukoy ay ang dating nobya. O tapos? Walang kahit na anong bakas na pagkabahala sa tono ng ginang, kaya't nangunot ang noon ng binata. Anak, they are not married. Giit nito. Pupwede pa rin. Malay mo meron pa ring rason kaya't nagkaroon ng fiancé si Aliana. There's always a reason, anak. Kumikilos ka pa nga lang sumusuko ka na agad. Aba para saan pat bumangon ka? Kung panghihinaan ka lang din naman, nalaman mo lang na engaged ng babaeng gusto mo. Go ahead and chase her. Huwag kang titigil hanggat hindi siya bumalik sa'yo. Payo nito. Hindi naman ako sumusuko, ma. Alam mong wala yun sa bokabularyo ko. Nabigla lang po ako pero hindi po ako hihinto sa sinimulan ko. Siguro, hihinto lang ako kapag alam kong wala na talaga akong laban pa. Anya, kung ganun bumangon ka na riyan at sunduin siya. Sabihin mong iniimbitahan ko para kumain dito sa atin
Tiyak na hindi yun tatanggi. Halos sige na ayusin mo munang sarili mo. Magpakagwapo ka ha? At siguraduhin mabango ka. Lalo na yung bibig mo. Baka maghalikan kayo. Huwag uuwi ng walang alyanang kasama ha? Tinapik siya ng ina na mas lalong nagbigay ngiti sa kanya. Natutuwa siya dahil dati kontrabida ito. Ngunit ngayon top 1 supporter niya na. Thanks ma. Siya nga pala ma. Padagdag ako ng burger kahit mga 3 o 4 lang. Paborito kasi ni Aliana yun. Pahabol niya. Tinanguan naman siya ng nakangiting ina bago ito tuluyang lumabas. Siya na may naligo at kumuha ng damit at siniguradong mabango ang sarili. Dumaan pa siya sa flower shop upang bumili ng sariwang red roses. At dahil nga nalaman niyang merong namumuong relasyon sa kaibigan at sekretarya niyang si Luis, sa sekretarya ni Aliana ay kinuntsaba niya ito upang madali siyang makakapasok sa bahay ng dalaga. Umaayon ang lahat sa plano, kaya't laking tuwa ng puso ng binata. Sa kabilang banda naman, ay gulong-gulong isipan ni Aliana. Bigla kasi siyang nakaramdam ng pagsisisi matapos tanggapin ang alok na kasal ni Franklin. Hindi niya mahal ang lalaki ngunit dahil nangangailangan ng tulong ang kumpanyang nagbigay ala-ala sa kanyang namayapang ama, ay pinagsisikapan niyang maiahon itong muli. Aliana, may ibabalita ako sa'yo. Buksan mo ito, dali! Sunod-sunod na pagkatok ang ginawa ng kaibigan at sekretarya ni Aliana sa kanyang pinto. Kasama niya ito sa bahay dahil pinakausapan niya itong sa bahay na lang muna tumira. Hanggat hindi pa nakakaipon ng bahay na ibibigay sa mga magulang na nasa probinsya. Naglakad naman ang dalaga palapit sa nakasarang pinto at binuksan yon. Ano't nagmamadali ka? Para ka namang hinahabol ng maraming kabayo. Anya rito. Humahangos kasi ang kaibigan nang makitang ayos nito. Girl, may nag-invest ng 50% sa kumpanya. And guess what? Kilalang kilala mo ang taong tumulong sa atin. Eksaherado pa nitong sabi. Siya na may nagulat dahil hindi biro ang laking ipinasok ng kung sino man sa kanilang kumpanya. Mas malaki pa nga ang ipinasok ng taong yun kesa sa tulong na inaalok ni Franklin na ngayoy kanya ng fiancé. Na sa totoo lang ay pinagsisisihan niya dahil hindi niya naman mahal ang lalaki at hindi magawang mahalin dahil alipin ang puso niya ng taong pinangungulilaan ng lubos kahit pa 5 taon na ang nakalipas. Sino? Puno ng kuryosidad na tanong niya. Si Gavin Pineda. Asensado na yung ex mo. Sobrang yaman niya na. Salaysay pa nito. Natahimik naman siya't biglang nabato. Hindi niya alam kung anong mararamdaman ngunit isa lang ang sigurado niya. Masaya siya sa kung ano man ang narating ng dating nobyo na hindi niya nagawang ipaglaban. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Tumalikod siya sa kaibigan at bumalik sa loob ng silid at doon ay naupo sa gilid ng kama. Ano pang mga nalaman mo? Nangihina niyang tanong. Nais niyang malaman ng lahat. Naghahalo ang saya't lungkot sa kanyang puso. Masaya dahil naabot ni Gavin ang pangarap kahit na hindi siya kasama. At malungkot dahil mukhang wala na talaga silang pag-asa. Nagtanong-tanong ako. Okay, sige na nga, aminin ko na nga. Kafling ko kasi yung sekretarya ng ex mo. At base sa kanya, ikaw daw ang naging inspirasyon ng boss niya. Naging lugmok daw noon si Gavin eh. Huminto to ng 1 taon sa kolehiyo dahil nawalan daw ng gana nung nawala ka. Maraming nangyari. Maraming pinagdaanan daw bago umano ni Gavin na abot ang pwesto kung nasan man siya ngayon. Grabe, nakakabilib. Feeling ko nga mahal ka pa rin niya dahil hindi daw nagkaroon ng nobya mula nang mawala ka. Nagkaroon pa nga raw siya ng mata sa'yo eh, nung nasa US ka. Kaso, paano na yan? Engaged ka na kay Sir Franklin. Paano na matutuloy ang naudlot ng love story? Hindi ko alam. Siguro hindi na kami pwede pa. Malungkot niyang sabi. Anong hindi? Girl, engaged ka pa lang no? Di ka pa namang kasal. At saka hindi mo naman mahal si Sir Franklin. Nakipagkasundo ka lang naman at pwede mo pa yung bawiin. Umiling naman siya dahil hindi naiintindihan ni Dayan ang lahat. Hindi niya na maaaring bawiin lalo't nakahanda na ang lahat. Ipinakilala na siya ng lalaki sa mga magulang nito. Naisa publiko na rin ang engagement na nangyari.
Masisira ang reputasyon niya kapag umatras siya. Bukod pa ron, malaki ang utang na loob niya kay Franklin. Hindi niya kayang umatras. Alam ko na mahal mo pa rin si Gavin. Kaya mong lusutan ng nalalapit niyo ng kasal, girl. Wala nang magiging hadlang dahil natuldo ka na ang alitan ng mga pamilya niyo. Oras na para ituloy ang naudlot na sa inyo dati, no? Sayang naman, girl. Hindi kita pinupush dahil ang asensado na si Gavin, ano? Ipinagtutulakan kita ngayon sa kanya dahil bilang matalik mong kaibigan, gusto ko namang maging tunay kang masaya sa lalaking tunay mong mahal. Sarili mo naman ang piliin mo ngayon. Kaligayahan mo naman ang pairalin mo. Maging makasarili ka kahit isang beses lang. Girl, live free. Iisa lang ang buhay natin, no? Ngayon ang tamang chance para sa inyo ng mahal mo. Dagdag pa ni Dayan. Tila ba naging makapangyarihan ang mga salitang yon dahil biglang natauhan si Aliana. Tama ang kaibigan. Importante pa ba sa kanya ang pangalan kung habang buhay naman siyang magiging malungkot sa piling ng lalaking pinili lang dahil sa pangangailangan? Anong dapat kong gawin? Tanong niya nang ibaling ang tingin sa kaibigan. Eh di ano pa? Mag-back out ka na sa kasal. Nasa Pinas tayo, girl, no? Ang hirap at ang tagal ng proseso ng annulment. Sakaling makasal ka kay Sir Franklin. Matalino ka. Alam kong alam mo na kung ano bang dapat na sagot sa tanong mo. Tinapik nito ang balikat niya at saglit na niyakap. By the way, invited tayo sa isang event at nandun din si Mr. Pineda. I think gumagawa na talaga ng paraan ng tadhana. Mag-effort ka na rin, girl. Dagdag nito. Salamat, Dayan. Mabuti na lang at may sekretary plus prangka akong kaibigan. Anya, napangiti naman to. You're welcome, bestie. Gusto ko lang maging happy ka na. Yung katulad ng dati. Yung ngiti mo kasi, hindi na naging tulad ng dati nang ilayo ka ni Tito Solomon. But now, meron ng konting pag-asa at ningning. I'll always support you, okay? Anito, ngayon siya naman ang yumakap sa kaibigan. Mahigpit yun kaya't umaktong nasasakal ang isa. Bakla! Baka mapatay mo ako sa higpit ng yakap mo. Abay, gusto ko pang madiligan ni Luis, ano? Tukoy nito sa sekretary ni Gavin, nakafling din ito. Sira ka talaga. Pinalo niya naman si Dayan sa braso ng pakawalan nito. O siya, mauna na muna kita ha. Magpapadala lang ako ng pera sa pamilya ko. Paalam nito. Mag-iingat ka. Yes, ma'am. Sumaludo itong ikinatawan na lamang niya ng mahina. Minabuti niyang ibabad ang sarili sa maligamgam na tubig na nasa tub nang makapag-relax kahit papano ang isipan niya. Pagod din siya sa maghapong trabaho sa kumpanya na naiwan ng kanyang ama. Kaunti na lang ay matutukoy na nilang nasa likod ng pagkawala ng kalahati ng pera sa kumpanya. Nasa marketing department ang taong yon. Nang sa wakas ay magsawa na sa pagbabad ay umahon na siya. Isinuot ang roba tsaka lumabas. Oh, Diyos mio! Kulang na lang ay lumabas ang puso niya sa sobrang pagkagulat nang sa muli ay makita ang lalaking pinangungulilaan. Heto't nakangiting nakatayo sa harapan niya. Dahan-dahan niyang nilingon ang bintanang nakabukas. Doon marahil to dumaan. Paano kang nakapasok? Pakiramdam niya ikakapusin siya ng hangin habang itinatanong ang alam niya naman na ang sagot. I miss you too, Tangi. Masuyong sambit nitong nagpahina ng tuhod niya. Kung hindi marahil siya nasalo ng mas naging simpatiko pang lalaki, ay baka bumagsak siya sa sahig. You're still the woman I've loved. I missed you a lot. Hinaplos ni Gavin ang pisngi ng dalaga bago ito kabigin at ikulong sa bisig. Thank God, nahawakan uli kita't natignan ng ganito kalapit. Nangulila ako sa iyo, Aliana. Mga salitang mas lalo pang nagpapahina sa dalaga. Nanubig ang kanyang mga mata ng sawa kasi nagawa niyang gumanti ng yakap sa lalaking hindi kailanman kinalimutan ng kanyang puso. Mahigpit siyang yumakap kay Gavin. Nangulila siya rito. Tila bang bumalik sila sa dati. Para bagang walang nangyari. Animoy magkasintahang saglit na nagkalayo at nang muling magkita, ay pawang sabik sa yakap at presensya ng isa't isa. Hinagka ni Gavin ang noo ni Aliana bago niya ito bahagyang nilayo
upang magtagpo ang kanilang mga mata. I miss you, muli niyang sabi. Say that you miss me too. Nagsusumamong sambit niya nang hindi man lang kumukurap. Na-miss kita, Gavin. Sa wakas ay nasabi niya ang noon pang nararamdaman. Tila biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita ang pagsilay ng masayang ngiti sa maganda nitong labi. Sa likod kung saan hawak ni Gavin ang isang pumpo ng rosas ay tuluyan iyong inilabas at ibinigay na sa dalaga. For you. Handog niya na hindi naman tinanggihan ni Aliana. Gaya ng palagi nitong ginagawa noon pa man ay sinamyo nito ang rosas. Beautiful. Paos na tura ni Gavin. Mom invited you for dinner. Gusto kong makita ni Mama. Pwede ba? Malambing niyang tanong. Hindi ba parang nakakahiya? Wala na tayong relasyon. Nauutal niyang sabi. Hindi naman nagtapos ang sa atin dahil hindi tayo naghiwalay. Wala ni isa man sa atin ang bumitaw. Sagot ni Gavin. Hindi ni Aliana mapigilang hindi makaramdam ng konsensya dahil si Gavin ay napanatili ang pagiging single habang siya naman ay nagawang tanggapin ang alok na kasal ni Franklin Smith. May nasabi ba akong mali? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Umiling naman siya. Gavin, I'm already engaged. Sagot niya. And so? You're still Miss Santiban. Wala pa namang Smith so wala akong dapat na isipin. We're free. Ngunit kung talagang nag-aalala ka sa kanya ay sumama ka sa akin. Ilalayo kita sa kanya. Huwag mong isipin ang kumpanya ng iyong ama dahil maitatayo ko yung mali. All you have to do is to trust my love for you. I'll court you again pagkatapos ay dadalhin kita sa harap ng altar. Itutuloy na natin ang naudlot nating relasyon. I love you. Walang nagbago. Masuyong sambit niya kasabay ng pagkabig niya sa batok nito. Inangkin niya ang labing matagal niyang inaasam-asam na muling mahagkan. Nabitawan ni Aliana ang bulaklak nang buhatin siya ni Gavin. Nasa pang-upo niya ang dalawa nitong kamay. Nakaalalay habang siya'y nakapulupot na ngayon ng kamay sa liig nito. Mahal na mahal niya si Gavin. Mahal na mahal at kung hihingin man ito ang iniingat-ingatan niya, ay maluwag niya itong ibibigay. Naglakad si Gavin nang hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi. Pinaupo siya nito sa side table matapos tabigin ang mga nasa ibabaw noon. Masuyo na may kasamang pusok ngunit kahit na sobra nang nadadala si Gavin ay nagagawa niya pa ring pigilan ng sarili. Alam niya ang limitasyon. Bagaman nais niya hindi pa muna pwede dahil gusto niyang puro itong makuha. Matapos ang kasal nila tiyak niyang mangyayari anuman ang mangyayari. Kapwa silang humahangos nang matapos ang matamis na halik na kanilang pinagsaluhan. Magkadikit ang kanilang mga noo at kapwang rinig ang malakas sa pintig ng kanilang mga puso. Kailangan mo nang magsuot ng damit at baka hindi ko tuluyang makontrol ang sarili ko. Paus niyang sabi. Why are you controlling it? Aliana, hirap niyang sabi nang tumitig sa malamlam nitong mga mata. It's okay. It's okay if you claim my soul. Anitong mariin niyang ikinapikit. Oh damn baby, don't do this to me. Baka mawala ang kontrol ko. Ayokong gawin to ngayon. I wanted to claim you after our marriage. So please, stop teasing. Paus niyang pakikiusap. I'm not teasing you. Tanggi naman agad ng dalaga. Pinisil na lang ni Gavin ang ilong ni Aliana bago ito ibaba. Hihintayin kita sa ibaba ah. Anyat ninakawan ito ng halik sa labi bago tumalikod. Mahina na lang na natawa si Aliana nang parang akyat bahay na dumaan si Gavin sa dinaanan nitong bintana kanina. Sliding window yon, kaya't madali lang itong makapasok. Akma na sanang maghahanap ng damit ang dalaga nang tumunog ang kanyang cellphone. Nilapitan niya yun na nasa ibabaw ng kanyang kama at tinignan kung sinong tumatawag. Franklin, mahinang sambit niya nang makitang pangalang nakarehistro. Upang tumigil na sinagot na lang niya yon. Franklin, oh may kailangan ka ba? Kaswal niyang bungad. Hi babe, I'll pick you up around 8 ah. Let's have our dinner together. Wear that dress that I gave you last night, okay? I love you.
Masayang sambit nitong ikinasapo niya sa noo. Inipit niya sa balikat at pisngi ang cellphone upang makahanap ng damit na maisusuot. Gusto niyang magmukhang simple ngunit naroroon pa rin ang kaelegantehan. Ngayoy bigla niyang nais na magpa-impress sa ina ni Gavin. Franklin, I'm sorry pero hindi ako pwede. May importante akong gagawin nun. And I want to be alone, okay? Let's talk later. Okay, bye. Paalam niya kagad. Wait babe. Pigil ng binata sa kabilang linya ngunit hininto niya na ang tawag. Bukas niya nalang kakausapin ng lalaki at dito ay sasabihin ang lahat-lahat. Magbaback out na siya dahil yun ang dapat. Alam niyang masasaktan niya ito dahil hindi naman siya manhead para hindi mapansin ang pagtingin nito. Ngunit hindi naman niya ito mahal. Kaya tutuldukan niya nang maibaling na nito ang pagtingin sa iba. Isang puting long sleeves na hindi umabot sa may bandang pusod ang haba ng kinuha niyang pantaas. At ang pang-ibaba naman ay itim na denim skirt. Ankle wrap heels na 3 inches lang ang kinuha niyang sapin sa paa. Puti iyon. Ang buhok niya naman ay hinayaan niya lang na nakabagsak. Nilagyan niya na lamang ng ipit sa gilid upang may palamuti man lang. Pearl earrings at relo lamang ang alahas na isinuot niya. Naglagay na rin ng light foundation at ang nude lipstick. Pinahira niya rin ng pabangong leeg at ang pulsuhan bago mag-spray sa damit. Sinipat niya pa ang sarili sa salamin at nang tuluyan ng makontento sa itsura ay kinuha niya ang purse at doon ay inilagay ang kanyang cellphone. Mas pinili niyang isilent yon upang walang istorbo. Matapos yun ay lumabas na siya. Sa labas naman ay nakasandal sa pinto ng kotse ang binata. Sinisipa-sipa ang semento at nag-angat lamang ito ng tingin nang makita ang pares ng sandals. Otomatikong gumuhit ang namamanghang ngiti sa labi ni Gavin. Ang ganda mo, naisatinig niya. Salamat, ikaw din, nahihiyang saad ni Aliana. Tara na? Untag niya. Tulala na kasi sa kanya ang binata, ni hindi ito kumukurap habang nakatitig sa kanya. Animoy na mesmerize sa kanya. Wala naman siyang gaanong ginawa sa sarili. Sinimplihan niya nga lang ang suot ngunit sa mga mata ni Gavin ay para siyang prinsesa na namumukod tangi ang ganda sa lahat. Oh, sorry. Ang ganda mo kasing talaga. Kamot ulong paliwanag ni Gavin bago buksan ang pinto ng kotse. Salamat. Ipinatong ni Gavin ang kamay sa ulo ni Aliana upang siguruhin hindi tatama ang ulo nito. At nang tuluyang makapasok ay nilagyan niya pa ng seatbelt. Hindi tuloy maiwasang pamulahan ng dalaga. Napaka-gentleman pa rin kasi talaga ng lalaking pinili ng kanyang puso. Are you okay? Hindi mapigilang hindi tanungin ng binatang dalaga dahil mula nang makasakay siya ay hindi na ito umimik. Medyo kinakabahan lang ako. Matapat namang tugon ni Aliana. Dahil ba kay mama? Hula niya. Tumango naman ang dalaga. Napangiti siya at ginagap ang isang palad nito. Don't worry, wala nang barrier. It's open at hindi na muli pangaharang o ahadlang man lang sa atin ang mahal kong ina. She accepted you, us, our relationship. Merong pagsuyong sambit pa ni Gavin. Relax, okay? Mabait ang inay ko. Ngiting paninigurado niya pa. Tango naman ang naging tugon ni Aliana. Hindi naglaon ay narating nila ang mansyon nila Gavin. Lihim na lang na namangha ang dalaga dahil kung ikukumpara ang bahay ng lalaki at ang bahay niya ay mas malaki ang kila Gavin. Kalahati lang ang bahay niya sa bahay nito. Tuloy ay mas lalo siyang humanga kay Gavin. Ang layo na talaga ng narating nito. Totoo talaga na kung sinong ibinababa ng tao ay iniaangat ng Diyos. Sinamahan lamang ni Gavin ng sipag, talino at abilidad, kaya naging tanyag at matagumpay sa buhay. Aliana, iha, mabuti naman at nakapunta ka. Napakaganda mong dalaga. Alika't may hinanda ako mga pagkain. Karaniwang mga paborito yan ni Gavin. Ngunit meron din naman na mga paborito mo. Ipinaluto yan ng anak ko. Ganun ka ka-special dito sa binata ko. Magiliw na sinalubong ni Rosana ng mahigpit na yakap ang nabiglang dalaga.
Nagbeso pa ito kapag ko ay inakay na patungong hapag. Si Gavin naman ay napapangiting sumunod sa dalawa. Alam mo ba, iha? Itong anak ko ay walang ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho na magtrabaho. Maraming ang babae ang halos ipagtabuyan yan. Dahil nga sa meron na raw nagmamay-ari ng puso niya. At ikaw nga yun. Tapos alam mo ba, iha? Ang silid niyan puro mukha mo lang ang laman. Ang kisame, ang paligid ng kwarto niya pati ng pader ng banyo. Walang prenong kwento ni Rosana sa dalaga nang makaupo silang tatlo. Ma, saway ni Gavin sa ina dahil pati ang banyo niya ibinulgar pa. Ay, mukhang nahiyang binata ko o siya hindi na. Nangingiti nitong sabi bago ibaling kay Aliana ang atensyon. Oh heto iha, kumain ka ng kumain ha. Ito ang kanin at ulam. Mamaya na lamang yung burger mo na pinipit-pit mo pa pala. Parehas tayo iha. Noong dalaga nga ako pinipit-pit ko rin ang burger na maging siksik. Puro hangin kasi ang laman. Kaya't mas maiging pitpitin ano. Pagpapatuloy nito. Kitang-kita talaga sa mukha nito ang pagkagiliw sa dalaga. Salamat po tita. Galak na tura ni Aliana. Walang anuman. Huwag na nating balikan o isipin pang nangyari sa nakaraan. Sa kasalukuyan na lang tayo mag-focus. Gusto kong sabihin iha na kung magiging kayong muli ng anak ko ay ikakasaya ko talaga. Hindi na rin ako iha bumabata Kaya't sana huwag niyong tagalan ng pag-aayos ng dating sa inyo nang magkaroon na ako ng apo. Sambit nitong ikinaumid ni Aliana. Hinay-hinay lang tangi. Maagap siyang inabutan ni Gavin ng tubig. Tumayo pa ito para lang hagurin ang kanyang likod. Binibigla niyo naman pa po kasi mama. Ay, ganun ba? Naku iha, pasensya ka na. Hingi nito ng paumanhin. Okay lang po tita. Anya ng mainumang tubig na ibinigay ni Gavin. O siya, titigil na ako nang makakain na tayo. Saad nito't kumain na. Ganun na rin ang ginawa nila Gavin at Aliana. Nang tuluyang matapos at kapwa nilang pinitpit ang 3 burger, ay hindi matapos-tapos na kwentuhan ang nangyari. Bago tuluyan ng magpaalam si Gavin na iyahatid na si Aliana dahil gabi na. Tinanggihan kasi ni Aliana ang alok na sleepover ng ginang dahil meron siyang kailangang gawin bago matulog. Bukas din ng umaga ay kakausapin niya si Franklin. Nakaschedule na bawat oras niya na mangyayari mamaya hanggang bukas. Good night. Susunduin na lang ulit kita mamaya Sabay na tayong pumunta sa event kung saan tayo inimbitahan. Ani Gavin ang sa wakas ay maihatid sa bahay nito si Aliana. Sige, good night din. Ingat ka sa pagmamaneho Nag-enjoy ako. Sobra, salamat. Ganon din kay tita. Ngiti niyang sabi. You're always welcome. O sige na, pumasok ka na. Tsaka lang ako aalis kapag tuluyan ka nang nakapasok. Ngiti niyang sabi. Sige, mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Pahabol pa nito. Tumango naman siya't kumaway na rito. Tsaka lamang siya umalis nang maisara ni Aliana ang gate. Uy, masayang persona. Anong ganap? Wine-welcome ka na ba ng soon-to-be in-laws mo sa pamilya? Excited na salubong ni Dayan kay Aliana ng pagpasok nito. Parang ganon. Ngiti niyang tugon. Medyo kinikilig pa kahit ang isa pa'y napatili. Dahil finally daw ay okay na siya sa nanay ni Gavin. Kaso girl, pumunta nga pala dito si Sir Franklin. Sinabi ko na may inaasikaso at bumalik na lang bukas kaso mapilit. Babalik daw mamaya para kausapin ka. Parang may mali daw kasi. Alanganing kwento nito nang akayin siya upang maupo sa mahabang sofa. Hindi naman si Aliana ang nakasagot. Napabuntong hininga na lamang siya. Natuon na lamang ang atensyon nila ni Dayan sa doorbell na tumutunog. May tao sa labas at sa tingin nila si Franklin na yon. Kailangan mo ba ng backup? Hindi na, kaya ko na to. Sagot niya't pumihit upang harapin ang lalaki. Oh, Franklin. Tipid ang ngiti niya nang salubungin ang mga mata nito. Tuloy ka. Alok niya ngunit umiling to. Mukha itong balisa. Napalingon na lamang ang dalaga sa ginang at sa babaeng kasunod nitong lumabas mula sa kotse.
Ma'am, di ba sabi ko huwag kayong makikialam? Ako ang magpapaliwanag, hindi ba? Mataas ang boses na sabi ng lalaki na talagang ikinabigla ni Aliana. Huwag mo akong pagtataasan ng boses. Kung meron mang dapat na nagagalit dito ay akong ina mo. Dahil nagawa mong bumuntis ng iba habang fiancé mo itong si Aliana. Awang ang bibig ng dalaga sa narinig. Nagpapalipat-lipat ang kanyang mga mata sa tatlo. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Franklin. Umabante naman ang sopistikadang babae. Confident ang mukha nito nang salubungin ng nabibiglang si Aliana. Hi, I'm Beatrice Tartaki. Kinuha nito ang kamay ni Aliana para sa pakikipagkamay. Kapag ko ay binitawan din agad. Franklin and I met somewhere near in Angel's Bar sa Metro. Then, we did some wild games na isa sa mga VIP rooms doon. Hindi aksidente ang nangyari dahil parehas namin ginusto. Stupid jerks who saying that after they got impregnated their woman ay sasabihing aksidente lang. After that nalaman ko na buntis ako. He's my first, kaya sigurado akong siyang ama. Kaswal na paliwanag nito. Aliana, mahal kita. Mahinang sambit ni Franklin. Then, why did you impregnated me if you love her? Sabat ni Beatrice. Shut up! Angil dito ng lalaki. Umirap lang ito. Pumagitna naman ang ginang dahil masyado ng magaspang ang pag-uugaling ipinapakita ng anak. Pasensya ka na iha, ngunit ayokong lumaking walang ama ang apo ko. Please iha, huwag mong ipagkakait sa anghel na nasa sinapupunan ni Beatrice ang isang buong pamilya. Pagsusumamo nito. Mariin na lang na napapikit ang lalaking halata sa mukhang pagiging problemado. Naiintindihan ko po, tita. Hindi naman po ako makasariling tao para ipagkait ang nararapat para sa bata eh. Isa pa po'y kasunduan lamang ang nangyari sa pagitan namin ng inyong anak. Meron na pong nagmamay-ari ng puso ko. Matagal na po. Nagkalayo lamang kami dahil sa alitan ng mga magulang namin noon. Salamat po sa magandang pagtrato nyo, tita. Ayos lamang po sa akin kung babawiin yung 10% na ininvest nyo sa kumpanya ng aking ama. Anya, umiling naman ang ginang tsaka ginagap ang kamay. Hindi iya. Investor mo na kami. Anito. Maraming salamat iha ha. At hindi na rin kami magtatagal. Dagdag pa nito. Sandali po. Pigil niya. Inalis niya sa kamay ang engagement ring na ibinigay ni Franklin at kusang isinuot yun sa kamay ng babae. Sa'yo na to. Nararapat tong singsing para sa'yo. Anya't binalingan ng lalaking kita na ngayon ang lungkot sa mga mata. Matututunan mo rin siyang mahalin. Bagaman prangk at walang prenong bibig ni Mr. Taki. Alam kong magiging mabuti siyang asawa at ina sa anak niyo. Sige na, kailangan pang magpahinga ng fiancé mo. Mag-iingat kayo sa daan. Tinapik niya ito sa braso bago yumakap sa dalawang babae. Hinatid niya na lang to ng tingin hanggang sa tuluyang mawala na. Masaya siyang natulog ngunit bago yun ay ibinalita niya muna kay Gavin ang tagpo kanina. Kinaumagahan ay nagising na lang si Aliana sa ingay na nagmumula sa labas. Naulinigan niya ang boses ni Gavin at sa pagtayo niya ay tumugtog ang gitara. Lumapit siya sa bintana at saka doon dumungaw. Otomatikong lumapad ang ngiti sa kanyang labi nang makita ito habang hawak ang gitara. Sinisimulan na nitong kantahin ang theme song nila noong sila pa. Napatingin siya sa promise ring na kailanman ay hindi niya inalis. Tila ba nag-flashback sa kanya ang lahat ng nangyari. Nag-init ang sulok ng kanyang labi nang matapos na ni Gavin ang kanta. Puno ng pink at red roses ang kanyang hardin. Umalis siya sa harap ng bintana at patakbo nang lumabas. Natutop niya na lang ang bibig nang biglang lumuhod si Gavin. Nagsilabasan din ng mga malalapit na tao sa kanilang buhay. Kasunod noon ay ang pagputok ng mga fireworks. Medyo madilim pa dahil 4:30 pa lang na umaga, kaya't kitang-kita sa langit ang proposal ni Gavin. Marry me, Aliana. Iyon ang inilabas ng pinaputok na fireworks ng kung sinong inutusan ng binata. Wala nang dahilan para tumanggi. Lumuhod siya upang magpantay sila ni Gavin. Natawa ito sa ginawa niya. Oo Gavin.
Magpapakasal ako sa'yo. Mahal kita, Tangi. Emosyonal niyang sagot. Walang pagsidla ng sayang kanilang nararamdaman, lalo na nang tuluyang maisuot ang singsing katabi ng promise ring. Inalalayan ni Gavin na tumayo ang ngayoy fiancé niya na. At sa harap ng magulang at ng mga kaibigan, ay hinalikan niya si Eliana. On the spot ang kasal dahil nakaredy na pala ang lahat-lahat. Matagal na kasing pinaghandaan ni Gavin ang araw na ito. Sagot na lang talaga ni Eliana ang kulang. Hindi naglaon ay binayayaan sila ng 3 supling. Triplets. Hindi na yung sinundan pa ni Gavin dahil hindi biro ang pagluwal ng 3. Naging delikado rin ito. Sa ngayon ay kapwa silang masaya at kontento sa pamilyang kanilang binuo. Natupad ang pangako nila sa isa't isa. Hiling na lang nila na sana bigyan ng lakas ng Panginoon sa pang-araw-araw. Sumunod sa yapak nila ang kanilang mga kaibigan. Ikinasal din sila Diane at Luis at biniyayaan ng babaeng anak. Naging mabubuti silang magulang sa kanilang mga anak. Pinuno nila ito ng pagmamahal at pinalaking merong takot sa Diyos. Wakas.